Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Ipinaliwanag ni Queen na sumanib na mismo ang libro sa kanyang katawan. Bahagi na ito ng kanya, at sa totoo lang, hindi siya sigurado kung handa na si Ayla marinig kung gaano ka-weird pakinggan iyon ng malakas. Nanlaki ang mata ni Ayla, parang cartoon double take, nang marinig na nag-fuse sa katawan niya ang libro. Hindi niya alam kung alin ang mas nakakagulat, na posible pala iyon, o na nagawa ni Queen nang hindi siya sumasabog. Pagkatapos, bigla siyang naging seryoso at sinabi na marami pa ring sikreto tungkol sa mga supernatural powers. At hindi pa malinaw kung paano nagawang gawing mga libro ng mga orihinal na users ang kanilang mga kakayahan. Posible pang ang mga vampirang nasa sinaunang alamat ay mga ability users rin na kagaya ni Queen. Biglang kinilig si Ayla at puno ng excitement. Sinabi niyang kung magpapatuloy lang si Queen sa pag-level up ng kanyang kakaibang kapangyarihan, pwede talaga siyang maging totoong vampira, pangil, drama, at lahat. Halos kumbinsido na siya, para bang napili na niya ang kapa na isusuot ni Queen. Bahagyang tumango si Queen at sinabing, kung masaya ka, sige, go lang. Kahit pa aksidente lang akong maging discount Dracula. Biglang lumitaw ang isang system window sa harap niya, ipinapakita ang blood type ni Ayla, dagdag, at ang kanyang ability, mind power. Habang umiinom si Queen ng dugo, pinanood siya ni Ayla na parang chef na naghihintay ng food critic review, at casual pang nagtanong kung anong lasa. Para bang hindi dugo ang pinasubok niya kundi isang mamahaling putahe. Na-realize ni Queen na maliit lang ang kinuha niyang dugo at hindi naman makakasama kay Ayla. Madali lang bawiin sa isang merienda at tulog. Ang problema na lang, kung saan niya itatabi ang natira ng hindi nagmukhang horror movie ang backpack niya. Pagkatapos uminom, ngumiti siya at sinabing matamis ito, parang tumikim siya ng fine wine imbes na literal na bloodstream ng isang tao. Lalong natuwa si Ayla. Si Queen naman, napaisip. Nakakagulat na masarap pala ang dugo. Wala itong metallic taste, smooth lang at kakaibang satisfying. Hindi niya alam kung nag-evolve ba ang kanyang panlasa o oras na para questionin ang kanyang mga life choices. Muli, lumitaw ang isang system notification, healthful. Kaya hindi na nakadagdag sa attributes ni Queen ang dugo at agad nang nakonsume. Doon niya tuluyang naintindihan, ang dugo ay parang mahiwagang energy drink, at depende sa kung kanino siya iinom, maaari siyang makakuha ng bonus stats, parang naglulot siya ng mga tao para sa upgrades. Naisip niya ang mga nakalaban niya dati at nakaramdam ng panghihinayang. Sayang, lahat ng dugong pwede sanang magamit ay nasayang lang, rookie mistake. Ngunit sa susunod, handa na siya, may dala ng straw at plano. Napansin ni Ayla ang kaina-hinalang ngiti ni Queen, yung klase ng ngiti na karaniwang nauuna bago ang isang masamang ideya. Sigurado siyang may kakaiba, posibleng delikadong natuklasan ang binata. Si Queen, bahagyang nahiya na parang nahuli sa pagdadaydream tungkol sa world domination, ay tumango at nagpasalamat sa kanya. Sinabi niyang mayroon na siyang bagong direksyon, sana lang hindi na ito magresulta sa pagkakakagat ng mas maraming tao sa publiko. Sa tuwa, hinawakan niya ang kamay ni Ayla at niyaya itong bumalik sa library. Nagulat si Ayla at pinaalala sa kanya na nakakain na siya, pero siya mismo ay hindi pa. Nag-suggest si Queen na kumain muna sila, sabay biro na medyo mataas ang fasting blood sugar nito, parang isang vampira na may part-time job bilang dietitian. Nagulat si Ayla na kaya niyang malaman iyon. Tumawa si Queen at sinabing nagbibiro lang siya. Lingid sa kanila, may isang tao ang palihim na nagmamasid mula sa infirmary, masyadong sineryoso ang pagiging creepy background observer. Si Woden iyon, nakatago ng parang drama-loving ninja, tahimik na pinapanood silang umalis, marahil ay hinuhusgahan lahat ng nakikita at mentally nagsusulat ng report na walang humihingi. Mahina siyang nagbulong sa sarili, iniisip kong nakalimutan na ba siya ng mga ito. Bastos. Pagkatapos, may matinding deklarasyon, na parang nagbabantay ng huling slice ng pizza.
Si Queen ay kanya, at walang sinumang may karapatang makialam. Balik sa kanyang silid, tahimik na nakaupo si Woden sa kama, para bang naghihintay ng plot twist. Isang tinig ang umalangaw-ngaw sa paligid niya, puno ng panghuhusga. Sinasabi nitong si Queen ay tila kaguluhan mula 10 milya palayo. Tinanong nito kung bakit pa siya nakikisangkot sa isang kagaya noon, sabay babala na. Ang tinig ay nagpatuloy, ang batang iyon ay parang walking disaster magnet. At tiyak na may masasaktan balang araw, malamang ang katinoan ni Woden. Ngunit may seryosong ekspresyon si Woden nang sumagot siya ng mariin. Inamin niyang lumampas na sa linya ang tinig. Sa totoo lang, hindi siya interesado kung masasaktan man ni Queen ang damdamin ng batang iyon. Pero hindi yun nangangahulugan na wala ng karapatang makipag-usap si Queen sa iba. Mabilis na sumagot ang tinig na may dramatikong babala, malinaw na malinaw. Kung sakaling maglakas loob si Woden na saktan ang mga iyon kahit kaunti, wala siyang matatanggap na kapatawaran, kundi buong pakete ng mga konsekwensya. Express delivered. At tinapos pa ito ng klasikong villain move, maghintay ka na lang at makikita mo, malamang kasabay ng pag-ikot ng imahinaryong bigot. Sakto namang pumasok si Peter sa bahay at natigilan. May mga tinig siyang narinig. Litong-lito, napatingin siya sa paligid at bamulong sa sarili, iniisip kung maagang bumalik si Woden at kung sino naman kaya ang kaaway nitong kinakausap, sana hindi na naman ang mga gamit sa bahay. Sa loob ng silid, muling tinaasan ni Woden ang kanyang boses, tiniyak sa di kilalang presensya na hinding-hindi na niya hahayaang maulit ang nangyari noon. Maingat na lumapit si Peter at nagtanong kung tapos na ba ang heart-to-heart. Tahimik siyang nagdasal na sana hindi siya basta sumugod sa isang eksklusibong episode ng Arguing with Invisible People Deluxe Edition. Nagulat si Woden nang makita siya, bahagyang napakurap, at napilitang ngumiti ng alanganin, parang isang taong nahuling gumagawa ng sobrang kakaiba. Halatang nahihiya, iginiit niyang wala siyang kinakausap, nagpa-practice lang daw siya ng isang dramatic monologue na walang dahilan. Binigyan siya ni Peter ng tingin at sinabing hindi siya nabobola, may mga tinig siyang narinig, malinaw na malinaw, maliban na lang kung nagsimula na si Woden mag-narrate ng argumento sa surround sound. Piliting umiwas ni Woden, ngumiti ng labis na masaya na parang politiko na umiiwas sa tanong, at tinapik ang balikat ni Peter. Sinabi niyang baka nagsasalita lang siya sa panaginip pero may feelings. At bilang tunay na master ng distraction, iminungkahi niyang kumain na lang sila. Habang lumalabas silang dalawa, ipinaliwanag ni Woden na gutom na siya. Sobrang naantala ng mga punks ang kanyang tanghalian kaya halos naging dinner. Patuloy na nag-aalala, tinanong ni Peter kung ano nga ba talaga ang ginawa ng mga taong iyon kay Woden. Napansin niya ang kakaibang kilos nito. Ngumiti lang si Woden at tinawanan ang tanong, sinabing wala namang magagawa ang mga iyon laban sa kanya. Tinawag pa niya silang basura, at inamin na medyo naapektuhan lang ang mood niya. Ngunit agad niyang tiniyak kay Peter na naka-adjust na siya. Samantala, sa kabilang dako, nagpasalamat si Queen kay Ayla para sa araw na iyon. Bahagyang yumuko si Ayla, sobrang formal at dramatic, at sinabi na isang karangalan iyon, parang kinabitan siya ng espada at ginawang knight. Pagkatapos ay masayang, nagdagdag na magkikita sila bukas, na para bang hindi sila dumaan sa isang sobrang weird na araw. Ngumiti si Queen at nagpaalam ng casual, ngunit sa loob-loob niya, iniisip niyang sobra naman ang master treatment, hindi ito anime, at siguradong wala rin siyang kastilyo. Kinagabihan, umuwi si Queen at tinawag ang mga kasama habang pumapasok, nadatnan niya sina Peter at Woden na naroon na. Si Peter, abala sa pakikipaglaro sa kanyang supernatural powers na parang batang pilit pinapailaw ang isang laruan, at biglang gumana nga ito. Napasigaw siya sa tuwa na parang nanalo sa loto sa beginner mode, pinuri siya ni Woden, halatang tuwang-tuwa sa progreso nito. Si Queen, tunay na humanga, at tinanong kung talagang nakabisado na ni Peter ang isang supernatural power o swerte lang siya sa pagpindot ng tamang cosmic button. Nagniningning ang mukha ni Peter habang buong siglang nagkumpirma. Parang batang nagmamayabang sa bagong laruan, sa wakas, mayroon na siyang ability at handang-handa ng may basagin gamit ito. Tinuro naman ni Woden ang isang kahinaan, na medyo kakaiba tingnan kung palaging may dalang bola ng putik. Lumapit siya kay Peter at ipinakita ang mas epektibong paraan ng paggamit ng kapangyarihan, nagbigay ng suhestyon na hindi kailangang maghukay kada gamit. Namangha si Peter, halos mabingi sa papuri na ibinato niya kay Woden na parang confetti.
Kinumpara pa niya ito sa isang level 5 ability user, na para bang nag-unlock si Woden ng boss mode sa totoong buhay. Ngunit tinanggihan yun ni Woden. Sinabing kaya rin yun ni Peter, kailangan lang ng practice. Doon naman nagtanong si Queen kay Woden kung maayos lang ba siya. Binanggit ni Queen kung gaano siya at si Peter nag-alala. Inamin ni Woden na madali siyang maapektuhan, parang antena ng mood swing, pero sinabi niya kay Queen na huwag mag-alala. Ayos lang siya, totally stable-ish, at darating ang panahon na masasanay din silang lahat sa mga kabaliwan. Sinubukan pang mag-usisa si Queen, sinasabi na hindi yun talaga ang ibig niyang sabihin. Ngunit bago pa siya maging dramatic, biglang pinutol ni Peter ang usapan na parang pro. Bigla niyang tinanong si Queen kung may karelasyon ba ito. Napahalakhak si Woden, halatang enjoy sa biglaang chismisan hour. Nagpatuloy si Peter, binanggit ang dalagang nakita kaninang hapon, yung mukhang dikit na dikit kay Queen. Sumakay agad si Woden sa asaran, nakangisi at tinawag si Queen na tusong rascal na nagtago pa ng buong girlfriend na parang state secret. Nagpanik si Queen, todo deny na parang nakasalalay ang reputasyon niya sa korte, hanggang maalala niya ang sobrang dramatic na master moment. Namula agad ang mukha niya, at nagmamadaling nagklaro, magkaklase lang sila, wala namang kakaiba. Humihingi lang siya ng payo tungkol sa Beast Gear weapons, hindi naman siya pumipirma sa isang fantasy romance subplot. Natuwa si Peter sa sagot at kinumpirma kung pinili ba talaga ni Queen na sumali sa Beast Gear group. Nalito si Queen at nagtanong kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Peter na bahagi ito ng combat practice class. Hinahati ang mga estudyante sa dalawang grupo, ang unarmed group at ang Beast Gear group. Depende sa preference, maaaring pumili kung lalaban ng walang armas o gagamit ng weapons. Kung walang supernatural abilities, umaasa ang unarmed combat sa pisikal na lakas, habang ang Beast Gear group naman ay nakatuon sa paggamit at teknik ng sandata. Sumingit si Woden at sinabing sa tamang armas at kaunting talino, kaya ng isang low-level nobody na talunin ang mas malakas. Para itong legal na cheat code na base sa strategy. Inamin ni Peter na sa kasalukuyan niyang level, malamang ay mapupunta siya sa unarmed group, basically ang, please don't hit me too hard, division. Umaasa na lang siya na ang makakalaban niya ay may awa at walang galit. Ngumiti si Woden at inalok na sasali siya sa. Nag-volunteer si Woden na sasama rin siya sa unarmed group para magbantayan sila. Itinuro ni Peter na kung ganoon, may iwan si Queen mag-isa. Ngumisi si Woden at nang asar, sinabing malamang kaya naman siyang bantayan ng lady friend ni Queen. Baka may dalang snacks pa at emotional support habang andoon. Tiniyak naman ni Queen na ayos lang siya. Sa isip-isip niya, hanggang ngayon ay wala pang nakakaalam ng totoong kakayahan niya, at kailangan na niyang hanapin ang tamang pagkakataon para ibunyag ito. Pero hindi rin niya maiwasan na mapatingin sa mga Beast Gear weapons, sobrang tempting at mas astig kaysa sa kanyang sikreto. Medyo crisis sa confidence iyon. Maya-maya, tinipon ang lahat ng estudyante sa isang malaking bulwagan. Humarap ang instructor at ipinaliwanag na ang unang gawain nila ay pumili ng sandata. Dahil wala silang supernatural powers, iyon lamang ang magiging depensa nila. Sa gitna ng crowd, isang lalaki ang nagbiro na malamang ang unarmed group ay nakakarinig din ng kaparehong pep talk, pero ang dagdag lang ay, good luck, at sana hindi kayo masapol sa mukha. May isa pang estudyante na sarkastikong nagtanong kung ano ang mangyayari kapag nawala rin ang kanilang sandata. Biglang may matalim na bagay na dumaan sa hangin sa pagitan nila, parang may nagbato ng kutsilyo sa slow-mo rage mode. At mula sa wala, biglang sumulpat ang isang instructor, damapo na parang dramatic ninja na may tenure, at kalmadong nagdeklara na sa ganitong sitwasyon, mas mabuti pang mamatay na lang sila. Ito si Leo, ang Beast Gear Weapons Instructor. Agad na natahimik ang dalawang estudyante, halatang nervyos. Samantala, tinanong ni Ayla si Queen kung hindi ba sumama ang dalawa niyang roommates. Sagot ni Queen, pumunta ang mga ito sa unarmed group. Ngumiti si Ayla, halatang tuwang-tuwa, at sinabing ibig sabihin yun ay silang dalawa na lang ang magkasama. Walang istorbo, walang saksi, puro kaguluhan at bonding time. Ngunit nagbago ang ekspresyon niya nang mapako ang tingin sa isang babae. Halata ang inis sa kanyang mukha. Tinanong ni Queen kung sino ang tinutukoy niya. Tumingin siya sa babae at agad niyang nakilala agad ni Queen ang babae, si Alan,
Ang kaklase nilang halos ginawang basahan si Ayla noong nakaraan. Hindi niya maiwasang mabigla na ang isang taong para ng final boss ay naghahanap pa ng beast gear, na para bang kailangan pa niyang lumakas. Buong determinasyon si Ayla nang sabihin na kung muli silang magtatapat ni Alan, tiyak na hindi na siya matatalo. Tinawag ni Instructor Leo ang lahat at inutusan na pumili na ng kanilang mga sandata. Isa lang ang pinapayagan bawat estudyante, at pinaalalahanan silang suriing mabuti ang bigat, lakas, at attack range para makahanap ng pinakamabagay sa kanila. Nagsimula nang pumili ang mga estudyante isa-isa. Si Queen, para bang batang pumasok sa candy store, tumingin-tingin sa weapon racks, tahimik na humahanga sa sobrang useful ng kanyang skill. Nakikita niya agad kung paano makakaapekto ang bawat sandata sa kanyang stats, parang nag-show shopping gamit ang cheat code. Napatitig siya sa isang pares ng gauntlets. Ayon sa system, ito ay Black Horny Gauntlets, Blood Edge compatible, at nagbibigay ng 5% increase sa damage ng Blood Edge. Na-realize ni Queen na hindi lang nito pinapalakas ang stats niya, kundi pinapa-power up pa ang attack skill niya. Para bang natagpuan niya ang Holy Grail ng mga sandata sa santukan. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya agad ang gauntlets, na para bang nahanap niya ang kanyang tadhana, o kaya'y bagong paboritong accessories. Ngunit biglang may sumulpat na instructor sa likuran niya, parang judgmental NPC, at maayos na iminungkahi na pumili na lang siya ng mas madaling gamitin, mas mabuti kung hindi iyong sandatang halatang magdudulot ng accidental self-injury. Nagulat si Queen at nagtanong kung bakit. Ipinaliwanag ng instructor na parang pinipigilang ang isang baguhan na suntukin ang lawnmower, na kahit matibay ang gauntlets at nagbibigay ng kaunting depensa, sobrang ikli ng range nito. Ibig sabihin, kailangan halos yakapin ni Queen ang sinumang may espada para lang makalapat ng tama. Tumango si Queen ng may kumpiyansa, alam niyang risky, pero nagpumilit na subukan pa rin. Dahil minsan, ang pinakamabisang paraan para matuto ay ang sumabak sa reckless close range chaos. Habang papalayo, mahina pang nagbulong ang instructor na iyon ay isang kakaibang choice, parang may kusang pumili ng hard mode mula sa umpisa. Para lang sa bragging rights. Maya-maya, tinawag ng instructor ang lahat ng estudyante at nagtanong kung sino ang magbuboluntaryo para sa unang sparring match. Unang humakbang si Alan. Agad itong nagdulot ng bulungan. May mga napatulala, tinawag pa siyang goddess dahil siya ang unang lalaban. Mayroon namang mga delusional, nagbibirong ito na raw ang golden opportunity para makuha ang puso niya, o kahit injury na maipagmamalaki nila kalaunan. May isang estudyanteng yumuko na parang magbabahagi ng classified intel, at nagbabala na si Alan ay isang level 5 user. Maliban na lang kung may death wish o sobrang ganda ng hospital plan, ang lumaban sa kanya ay purong kabaliwan. Sumabat ang isa pang estudyante, kumikislap ang mga mata, na ang masakta ni Alan ay isang karangalan, parang kombinasyon ng pabango at sakit na perfect harmony. Habang humahakbang si Alan, hindi pa natatapos ng instructor. Ang kalahati ng kanyang pangungusap, kung sino ang lalaban sa kanya, nang biglang dagsa ang mga kamay sa ere at sabay-sabay na nagsigawan ng volunteer. Para itong raffle ng front row tickets sa concert kung saan ang main act ay mananapak mismo sa kanila. Ngunit hindi natinag ang instructor. Itinuro niya ang isang malaking estudyante at inutusan itong humarap. Durog agad ang pangarap ng mahigit 20 hopeful volunteers. Tinawag ng malaking lalaki si Alan sa pangalan, halatang aware sa kanyang freshman fame. Pero base sa laki ng katawan nito, kumbinsido pa rin siyang mas mabilis siyang magtatagumpay kaysa sa isang mumurahing lawn chair. Walang sinabi si Alan, itinaas lang niya ang kanyang espada. Damamba ang malaking lalaki na parang runaway bull. Ngunit casual lang na yumuko si Alan, naglaho sa kanyang likuran, at inilapat ang espada sa kanyang leeg, para bang mahinahong nagtatanong kung gusto ba niya ng pagkatalo na medium o well done. Agad siyang natigilan, ramdam ang lamig ng talim sa kanyang leeg, klarong hindi siya nagkaroon ng tsansa. Walang alinlangan, agad niyang inamin ang pagkatalo. Habang inoobserbahan ang kanyang galaw, napansin ni Queen ang estilo ni Alan, bawat kilos ay may dahilan, polido, kalkulado. Walang pagdadalawang isip, puro katumpakan. Si Ayla naman, nakahalukip-kap at nakabusangot na parang offended squirrel, at nag-scoff, kaya rin daw niya iyon.